Si Senator Erwin Tulfo. Senator, magandang umaga po. Hello, Senator. Ay, magandang umaga, paring Melo. Thank you for calling. Opo, kahapon po, dalawa yung medyo prominenteng nangyari po dyan at natuklasan nyo. Talagang may ghost project, ghost flood control project at merong mga hindi naman kasali dun sa flood prone areas pero may mga flood control projects, Senator. So, Tama po yan, paring Melo. opo, Ang nakadiscovery pa nga dyan ay ang nagsabi mismo si Secretary Manny Bonoan. umamin eh. Umamin. Opo. Mhm. Ang maganda po, nagko-cooperate ang DPWH, lalo si Secretary Bonoan, at hindi na nagpapaligoy-ligoy, nagsisinungaling. Mhm. Talagang inamin niya na meron siyang may mga ghost projects na basing doon sa mga ginawang inspeksyon ng Pangulo, pati mga actually some findings na rin ng mismo ng kanyang tanggapan. Opo. Ang pinakamarami, tama ba? Nasa Bulacan po ang flood control, yung mga ghost flood control project, Senator? Bulacan at saka Mindoro Mindoro. Oriental ang madami, paring Melo. Opo, opo. Talagang bilyon ang binuhos diyan Mhm. sa I think sa Mindoro nga umabot ng 40 billion sa flood control. Wow. Kahapon ba lumitaw yung mga kontratistang naka-assign doon sa Bulacan at sa First Engineering District ng Bulacan yun, binabanggit, at saka sa Mindoro, Senator? Kasama ba sa Yung dumalo? yung sa Mindoro I think ay sa Bulacan I think sumipot, pero yung sa Mindoro I'm not so sure. As a matter of fact, doon sa 15, pito ang hindi sumipot. So medyo nainis din si Chairman Marcoleta Oho. kung bakit hindi sumipot itong mga ito. Sabi ko nga sa kanya, Mr. Chair, kung ganito ng ganito, parang binabastos tayo, abay nagkakaroon tayong investigasyon dahil napalaking perang nawala, nanakaw sa bayan. Ganon-ganon na lamang, paring Melo, yung palusot dahil may prior appointment, Opo. dahil nakabili na ng ticket, dahil nakabakasyon na. Abay, dapat wala tayong pakialam, paring Melo, kung Mhm. nagbakasyon na sila, may mga appointment sila. Investigasyon nito, dapat sumipot ka, sumagot ka dahil dawit yung pangalan mo, hindi yung mag-abroad ka o magpapahinga ka dahil naka-schedule na raw yung bakasyon. Akala, tingnan mo yan, paring Melo, kalokohan. Mhm. Senator, ano sana ang ini-expect nyo kung dumalo yung mga yan sa pagdinig kahapon, ano po? Meron ba tayong mapapangalanan na mga mambabatas na kasangkot po dito kung merong maikakantay ang mga yan, Senator? Siguro sa next hearing, paring Melo, or sa third hearing, kasi maraming hearing ito. Kahapon talaga inaalam pa lang natin. As a matter of fact, nagkulang na rin yung oras, inaalam natin. Umamin na rin yung DPWH na may mga ghost projects. So, sa next hearing, tatanungin natin saan-saan ba ito mga ghost projects na sinasabi mo. Mhm. Pagkatapos, sino ba ang gumawa nito? And then tatanungin natin yung contractor, anong nangyari dito? Tapos, paano mo nakuha ang pondo nito? Sino ang nagbigay sa iyo? Opo. Then matutukoy natin kung sino yung politiko na yun na nagbigay ng pondo sa kanya. Otherwise, makukontempt siya kung hindi niya sasabihin. Mhm. Kasi parang bitin yung sinabi ni Secretary. Nagpapaimbestiga pa lang sila pero sinasabi niyang meron talagang mga ghost project pero hindi niya matukoy kung saan mga particular po, no, Secretary, Senator. Initial pa lang kasi yung paring Melo. Opo. Initial pa lang, nakaumpisa lang yata nila. I Oho. think last week or 2 weeks ago na magalit na ang Pangulo. Pagkatapos, yung tanong ko sa kanya, kasi they're only relying do sa report ng mga RDDE. Oho. Dapat wag siya mag-rely doon, paring Melo, kasi nagsisinungaling. Kasi yung mga RD at DE, sila mismo ang involved, paring Mhm. Melo. Mhm. So, kailangan niya talaga ng mga technical na tao na sumilip doon. Kaya nga, sabi nga ni Chairman Marcoleta kahapon, gusto mo samahan ka ng tatlong mga tauhan namin para tumulong diyan sa investigasyon. Pumayag naman, in fairness kay Secretary Opo. Bonoan. At saka parang mahirap naman sabihin kasi wala ngang wala ngang master plan na Senator. At hindi mo malaman kung ano yung description ng mga flood control project. Ano ba yan? Dike ba yan? Dredging ba yan? Retarding basin ba yan? Etc. Mga ganun po Senator. Labo Tam Tama po, parang Melo. Tapos kung flood control, dapat kabit-kabit lahat yan. Kung Mhm. galing ka sa Bulacan, galing ka sa Malolos, galing ka sa Giginto, o kung saan yan. Dapat, at doon sa dulo, dapat lahat ang bagsak niya sa Manila Bay, hindi yung kung saan-saan.
walang malinaw, tama ka, wala talagang master plan kung saan patutungo yung mga tubig na yan, i-redirect nila yung mga baha na yan. Dapat ang bagsak niyan dito sa Manila Bay pa rin. Pero walang gano'n, paring Melo, tama ka. Opo, teka, may paliwanag ba sila kung bakit merong pondo yung mga hindi naman flood prone areas, Senator? Kasi batay po doon sa National Adaptation Plan of the Philippines for 2023 to 2050, yung mga flood prone areas, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, nabanggit nyo, at saka Ilocos Norte. Pero yung iba, hanggang Bicol daw po, Camarines Norte, Albay, Leyte, mga ganyan. Maraming mga flood control projects na nandoon na nailagay doon Senator. Hindi malinaw yung paliwanag, paring Melo, pero ako may paliwanag na diyan, eh. Ano Kaya nga, paliwanag nyo? ang paliwanag ko, yung politiko ang Ay, nagdala doon sa yun. kanyang lugar. So, kaya nga, siguro sa third hearing, lalabas na yan. Sabihin ko, kanino nanggaling Mr. Contractor or Miss Contractor yung pera Oho, na pinang-flood control mo dyan? Sino nag-utos sa'yo na ilagay yan dyan? oho. Kasi ang masaklap dito, parang Melo, minsan na dapat hindi rin natin pukpukin Secretary Bunoan kasi susunod lang yan, eh. Pag Mhm. sinabi ng politiko, dito pwede bang ilagay mo dito sa lugar ko na ito, dito sa bahagi na ito, kahit walang baha doon, susunod yung tao kasi mangyayari diyan baka pag-initan siya pagdating sa budget deliberation, budget hearing, paring Melo. Mhm, mm. Kung alibawa ito mga kontratista na ito, no, yung mga dumalo at saka yung mga dadalo pa kung maoobligan nyo sila, ay magsabi na ito si congressman o ito si senador, sila ang naglagay niyan o nagtukoy niyan. Mapapatawag nyo ba? Lalo yung mga taga-house, meron yata tayong tinatawag na interparliamentary courtesy, Senator? Tama ka diyan, puwedeng magpaliwanag na lang siguro sila, susulatan nila kami, yung komite kung totoo ba ito o hindi. Puwede Opo. naman nila i-deny o nandiyan naman napakadaming mga media, 'di magpaliwanag sila diyan sa inyo in public na Aha. ano ba nangyari. Para mangyayari diyan his word and, my word 'yan, eh. Sasabihin ng contractor galing kay congressman ganito, galing kay ganito, sasabihin niya, hindi totoo 'yan." So, meron naman marami namang platform na puwede siya magpaliwanag pero yung papatawag, depende kung gusto niya sumipot sa hearing, Opo. mas maganda. Pero meron nga tayong tinatawag na interparliamentary courtesy, Opo. Senator, paring Melo. at this point, matutukoy na ba natin gaano kalaking pera ang napunta sa Ghost Flood Prone Flood Control Project? Hopefully sa next hearing, Aha. paring Melo, matutukoy na natin out of the 545 billion, baka Opo. kalahati siguro, hindi natin alam, o 1/4 ng 545. Mhm. Pero nakita mo naman yung opening statement pa lang ni Chairman Marcoleta, yung embankment diyan sa may Bulacan, talagang akala mo pulbura, walang laman doon sa loob. Akala Oh, mo biskwit, eh. oo nga Pag eh. nung nabasag, abay basyo doon sa loob. Walang mga simento, walang Oh, mga bakal. So talagang sinadya na gawing substandard. ito nga sabi ni ang bagong formula daw diyan, 85% buhangin at 15% semento, 5% bakal. Naku po, yung mga pampatibay pa ang tinipid. Diyos ko po, Equals pera. equals pera po. So, Senator, panghuli na lang. So, sinabi mo, names must be named. So, aasahan natin yan sa sunod na hearing. Meron na ba kaming maririnig ng mga pangalan dyan? No, Depende yan kay mga promotor. Aha. depende yan kay Chairman Marcoleta. So isasabihin ako may mga pangalan, mga kasamahan ko may mga pangalan silang isusubmit, eh. Opo. So kasi yung mga contractor na yan connected yan sa mga politiko na yan. Hindi lang congressman dito, Mm-mm. paring Melo, meron din mga governor diyan, may mga mayor din sasabit na sila mismo ang tumitira ng flood control pagbaba ng pondo sa kanilang lalawigan, sa Mm-mm. kanilang probinsya, Mhm. sila na ang tumitira. Yung iba naman ng mga mayor, mga contractor, sila Opo. na rin ang gumagawa ng mga flood control. And kahit hindi sa bayan nila, kahit sa ibang bayan, pupunta yung kanyang kumpanya para gawin yung flood control na yan. Sorry, sabi ko, panghuli na, may pahabol ako. Meron bang mga ipapatawag na taga-COA dyan? Kasi may mga binabanggit dyan, mga resident auditor, supervising auditor. Tama ka, paring, Hindi nila namalayan na merong mga ghost project na nangyayari. tama ka, paring Melo, yung sa akin pinapaimbitahin sa first district ng engineering district ng Bulacan, yung Oh, commission on audit doon, auditor, kasi malinaw pa sa sikat na halos lahat ng tao sa Bulacan, doon sa distrito na alam yung mga ghost project na yan at saka mga substandard, ala siyang imik. So, oo.
Ayon sa aking informant, nagsasabuatan yung district engineer at saka yung COA officer doon sa First District. Oh. Nagsasabuatan sila. Kaya pinapatawag kong pareho yung dalawa, yung district engineer na I believe na-relieve na ngayon at saka yung COA auditor. Opo, opo. Sige po, Senator, salamat po sa panahon at sa paliwanag.